So the title of our sermon this morning is Strength Renewed by the Sovereign God. So the context is the audience is the Jewish community in the Babylonian captivity. So 540 BC, before Christ. Nakakalungkot lang yung mga historian ngayon, instead na BC, ginagawang BCE. Alam mo sabihin ng BC? Before Christ, di ba? Ano yung sabihin ng ng BCE? Pinalitan na yung BC eh. Ayaw na nilang pag-usapan nyo about Christ eh. BCE, before Common Era. Can you imagine that? Pinalitan, ilalis yung pangalan ni Christ, pero hindi nila pwedeng iwasan talaga yung mga secular historian. So, BC and AD. Ano yung AD? After death ba yun? Kasi, tama nga no, before Christ, then after death. Hindi po, Anno Domini, sabihin na Anno Domini, in the year of our Lord. Nung ipinanganak si Kristo, hanggang ngayon, Anno Domini yun. Okay, so, now you know. Para pagka tinanong kayo, bago kayo pumasok sa langit, hindi kayo ma-stranded sa labas. Alam nyo paano sagutin. Okay, so, they are experiencing a crisis of faith. Bakit? Itong mga Israelites, they were transported, exiled in Babylon by King Nebuchadnezzar of Babylon. Okay. So, ang Babylon, the modern day Iraq. O, tandaan nyo ha. So, para pag nag-quiz sa heaven, perfect kayo. Now, so yung Persia, ano yung Persia? It is the modern day Iran. O, no, tatlo na ha. O, 7 na lang. O, perfect na kayo sa langit. Now, itong mga Israelites, parang nalulungkot sila, nadidepress, nadidiscourage, parang iniisip nila, yung bang Diyos ng Babylonia, itong si Marduk, para bang, ano ba siya? Mas makapangyarihan ba siya kaysa kay Yahweh? Kasi parang napabayaan na tayo ng Diyos. Para ang Diyos parang hindi kumikilo sa buhay natin. Parang walang magagawa ang Diyos sa atin. So yun, talagang nag-iiyakan sila. They are so discouraged. They were so depressed. Parang ang feeling nila, inabandon ng Diyos yung covenant ng Diyos sa Israel. So, yung conflict, the people's feelings that their way is hidden from the Lord. Ang sabi doon sa verse 27, hindi ba tayo nakikita ng Diyos? Sabi kasi no, sa verse 27, itinatanong nyo kung nakikita kayo ng Diyos. So the solution is, it is a reminder of the everlasting God who created the ends of the earth. So, ito ay parang rhetorical question. 4 na rhetorical questions yung nagpapalitan dito. Ibig sabihin yung mga tanong at sagutan na itong verse 21 hanggang 31, nagsasagutan dito ang Diyos at ang Israel. No, parang gano'n na nangyari. Now, unahin natin, look at this, the greatness of God. So, the greatness of God, in 21 to 24, basahin ko ulit sundan ninyo. Isaiah 40, 21 to 24, sabi dito, hindi ba nyo nalalaman? O yun yung unang tanong. Wala ba nagbalita sa inyo noon kung paano nagsimulang likhain ng sanlibutan? Ang lumikha nito ay ang Diyos na nakaupo sa kanyang trono doon sa kalangitan. Mula roon ang tingin sa tao ay parang mga langgam. Ang langit ay niladlad niyan tulad ng kurtina, tulad ng tolda upang matirahan. 23, inaalis niya ang mga pinuno sa kapangyarihan at ginagawang walang kabuluhan. Tulad nila yung mga halamang walang ugat, bagong tanim at natutuyo agad, at tila dayaming tinatangay ng hangin. So yun po yung sa verses 21 to 24. So ibig sabihin, si Isaiah, he begins by reminding Israel who God really is. Pinapaalalahanan ni Propeta Isaiah, sino ba ang Diyos na lumikha sa kanila at nagmamahal sa kanila? So pinakita dito that our God is a supreme God. He is above everything. Ang sabi doon, He is above everything. Siyang nagladlad ng tolda, ng kurtina upang matirahan. So, pinapakita dito kung gaano ka makapangyarihan ng Diyos. So, He sits enthroned above the circle of the earth. Ang sabi doon sa verse 22. Nakaupo ang Diyos sa trono doon sa kalangitan. So, ibig sabihin,
Imaginein mo, ang sabi doon, He sits above the circle of the earth. He sits above the earth. So, ito yung earth, ang Diyos, nakaupo, nakatingin doon sa earth. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, God is not inside His creation. Hindi siya nakapaloob sa kanyang creation. But instead, He is above His creation. Naintindihan niyo ba? Siyempre, the Creator is always greater or bigger than the creation. Never that the creation will be equal or greater than the Creator. Naunwahan natin. Halimbawa, yung AI, napaka-powerful ng AI, di ba? Pero may creator yan. Yung mga teki, yung mga matatalino, sila ang mga nag-invento niyan. Naunawaan natin. So, ibig sabihin, mas makapangyarihan pa din yung mga creator ng AI kesa dun sa AI mismo. Now, the kings sit on throne over their kingdoms. Yung mga hari, yung mga prinsipe, nakaupo sila sa kanilang mga trono. Pero ang Diyos nakaupo sa ibabaw ng mundo. Ganun kalaki, ganun yung imagine ang Diyos. Okay? Now, nations are like grasshoppers. Ang sabi doon sa verse 22. Ang mula roon, tingin niya sa tao ay parang mga langgam. Parang mga tipaklong. Yun ang sabi doon sa verse 22. So, ano ibig sabihin yan? Sa verse 23, He brings princes or rulers to nothing. Presidents rise, empires rise, dictators rise, but God can remove them in any moment. Naintindihan niyo ba? Ano ibig sabihin uli? Ang mga presidente na iuupo, na ihahalal. Yung mga imperyo na ihahalal yan. Yung mga diktador na ihahalal yan. Pero tandaan natin, sa isang snap ng God's finger, mawawala lahat yan. Kagaya limbawa, sabihin natin, President Marcos, tayo yung pinakamatagal na martial law sa buong mundo. 20 years yata. Because of people power, nawala sa posisyon si President Marcos Sr. Kasi hindi forever yung kanyang posisyon. And then yung mga empires. Alin yung mga empires? Hindi ba yung Greek Empire? Pagkatapos niyan, yung Roman Empire. And then, merong mga Babylonian Empire, Persian Empire. Yeah, nawala lahat yan eh. Ngayon, yung Chinese Empire, mawawala din yan. Kasi hawak ng Diyos lahat ng mga yan. Hindi sila pwedeng labanan ng Diyos. Kagaya nito, di ba, itong Israel's leader, Ayatollah Al-Khamenei, is dead along with 5 to 10 other top Iranian leaders in US-Israeli strike. After 47 years in power, akala nitong mga ayatollahs forever and ever sila na maghahari sa Iran. Nakakalungkot talaga, sinusundan ko yung kwento na yan. Awang-awa ako doon sa mga Iranians na nag-peaceful rally. Peaceful rally. Walang mga hawak na kung ano-ano pa mga bomba o mga pampasabog. Nagrarally lang sila against the Ayatollah regime. Alam niyo, ina-Armalite, ilang Iranians ang napatay. Nitong January lang, hanggang sa nito lang taon na to, ilan? Nasa 80,000 Iranians ang namasaker. Dumurugo yung puso ko, kaya pinagpipray ko na. Kasi the fastest growing Christian churches are in Iran and in China. Milyon-milyong mga Iranians ang umalis na sa Islam kasi hindi nila matanggap yung religion ng Islam. This a religion of violence. Nabuksan yung isip nila and then nakita nila yung kagandahan ng Christianity. That's why
na-realize nila yung kaibahan ng Islam sa Christianity. At nakakalungkot nga dahil yung mga peaceful rallies, pinagpapatay. 80,000. Pero salamat sa Panginoon dahil kinausap ng Diyos itong si Netanyahu at si Trump. At ito na nga, napatay na nga itong si Khamenei at yung kanyang mga top leaders. At nagbubunyi ngayon yung mga Iranians. No? Sumasayaw sila ng YMCA. At sabi nila, I love you, Trump. I love you, Trump. We love you, Trump. We love Israel. We love US because of what happened. Now, pangalawa, the grandeur of creation. Ano ba yung the grandeur of creation? Yung kagandahan ng sanlilikha. Ang sabi doon sa verses 25 to 26, ang sabi diyan, kanino ninyo iahambing ang banal na Diyos? Mayroon ba siyang katulad? Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila'y nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. So tingnan po ninyo, no? Pinapakita dito na ni Isaias na from God's throne to God's universe. So God asked a rhetorical question. Pag sinabing rhetorical, isang tanong na hindi mo kailangan sagutin ng harapan, kundi sagutin mo sa isip mo. Rhetorical question ang tawag doon. Ang sabi dito, to whom will you compare me? Kanino nyo ako ihahalin tulad? Yan ang sabi ni Isaias, kumbaga ginagamit ng Diyos si Isaias as God's mouthpiece. Pero actually, it is God speaking to them. Kanino nyo ako ihahalin tulad? Ang sabi ng Diyos through Isaiah. So, ang sabi doon sa verse 26, no, pinapakita doon yung kapangyarihan ng Diyos. He brings out the starry host one by one. Ang ganda, no? Basahin ko uling 26. Tumingala kayo sa langit. Sino ba ang lumikha ng mga bituin? Sino ba ang sa kanila ay nagpapakilos? At sino ba ang nagbigay ng kanilang pangalan? Dahil sa kanyang dakilang kapangyarihan, walang nawala sa kanila kahit isa man. Alam po ninyo, there are hundreds of billions of galaxies. No? Anong galaxy meron tayo yung Earth? Anong galaxy? Toblerone? Milky Way. Di ba? Tama ba? Diba, hindi makasagot eh. Milky Way Galaxy. Ang laki-laki ng Milky Way Galaxy. Pero alam nyo, Milky Way is just one of hundreds of billions of galaxies in the universe. Can you imagine that? And one galaxy has more than 1 billion stars. So, nagkaroon ako ng computation. Ito na lang. 1 billion times 1 billion equals, ang tawag dyan, ano tawag doon sa 1 billion times 1 billion? Quintillion. Ang 1 billion is 1 times 10 raised to the 9, di ba? Ang million, 1 times 10 raised to the 6. Ibig sabihin kasi, 6 na zero yung million. Tama ba? Yung billion, ilang zeros? 9. Yung quintillion, 18 zeros. Can you imagine that? At ang sabi ng Diyos, He calls each star by name. So, ibig sabihin, 1 quintillion, more than 1 quintillion billions of stars, no? Pero alam ng Diyos ang pangalan ng bawat isa. Alam niyo ba yung significance nun? Na yung quintillion of stars, na napakarami, billion stars. Pero alam ng Diyos ang pangalan ng bawat star na yan. He calls each star by name. Ano ibig sabihin yan? No? God knows who you are. Kung kilala ng Diyos yung pangalan ng bawat star, how much more are you? Mas kilala ka ng Diyos. Naintindihan niyo ba? Kung mahalaga sa Diyos, itong mga stars na to,
mas mahalaga ka sa Diyos. Amen? Kung itong mga stars na to hindi bumabagsak kasi hawak ng Diyos yung mga stars na yan, lalo ka na. Hindi ka hahayaan ng Diyos na bumagsak. Naintindihan niyo ba? Amen. Palapakan nga natin ang Panginoon. Amen. Pangatlo, the grief of humanity. O, eto na. So, ibig sabihin, sa verses 27 to 30, babasahin ko, Israel, bakit ka ba nagre-reklamo na hindi pansin ni Yahweh ang kabalisahan mo o hindi inalalayan sa kapayahang nararanasan? Hindi ba nyo nalalaman? Hindi ba nyo naririnig na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod. Isipan niya'y walang nakakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. So tingnan ninyo, no? Pinapakita dito yung kalungkutan ng tao. Ang sabi diyan, bakit kayo nagrereklamo? Why do you complain that God doesn't care about you? Iniisip nyo, hindi kayo mahalaga sa Diyos. Iniisip nyo na hindi kayo inaalala ng Diyos. Kaya ang feeling mo, magpakamatay ka na lang. Iniisip mo, ang bigat-bigat ng problema mo, na hindi nagmamahalang sa Diyos sa iyo, at walang magagawa ang Diyos sa buhay mo. Kaya ang feeling mo, wala nang pag-asa itong buhay na to, tatalo na lang ako dito sa Tulyahan River. Ganun ba? Alam nyo ba, based on statistics, there are more than 500,000 people all over the world who commit suicide per year. Kalahating milyon, taon-taon ang nagko-commit ng suicide. Ang tanong, bakit nagko-commit ng suicide itong mga ito? Because they feel hopeless. Bakit they feel hopeless? Because their faith in God, una, they have no faith in God. Pangalawa, if they have faith in God, nawala na yung faith na yan. Natabunan nakubabawan na ng mga negative thoughts ng isip nila, walang mangyayari, imposible na to, wala na akong lulusutan, wala na mangyayari maganda sa buhay ko, magpapakamatay na lang ako, walang magagawa ang Diyos sa buhay ko. Yan ang nasa isip nun. Kaya ako nalulungkot ako doon sa mga matatagal na mga Kristiyano, nagbabasa naman ng Bible, pero hindi maka-overcome sa mga problema. Dahil pa sila ng mga hindi mananampalataya. Naunawaan niyo mga kapatid. Kaya ang sabi ni Isaiah dito, why are you complaining that my way is hidden from the Lord? Na Lord, parang hindi mo ako nakikita. Parang wala kang pakialam sa akin. So, many believers feel this when prayers are unanswered, problems continue, suffering lingers. And we start believing God has forgotten me. But Isaiah says that assumption is wrong. Mali yung ganung assumption. The truth is, God never forgets His people. Sa verse 29, tingnan niyo yung verse 29, basahin ko ulit. Ang sabi niya sa 29, ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapatay. Yung pinapatay ba? O pinapalakas? Pinapalakas. So, ibig sabihin, sinasabi ni Isaiah, sinasabi ng Diyos, through Isaiah, nangihina ka ba? Namomroblema ka ba? Nawawalan ka ba ng pag-asa? Lumapit ka sa akin, palalakasin kita. I will encourage you. Nadi-discourage ka ba? I will encourage you. Nadi-depress ka ba? I will give you joy of the Lord. Naintindihan niyo ba? So, alam niyo yung discouragement, yung depression, lahat tayo nakakaranas yan. Kahit ako, nakakaranas ako niyan. Pero anong ginagawa ko? Parang ganito, pag may gamot ka, pag may sakit ka may ubo ka, may sipon ka, hinahayaan mo lang ba? Okay, nilalagnat ka. Sabi, ay, lilipas din yan, lilipas na yan. Hindi mo alam, isang linggo na, yung ubo, sipon, lagnat, andun pa rin. Ay, lilipas na yan, hanggang hinang-hina ka na, naghihingalo ka na.
Hindi ba, common sense, pag may sipon ka, may ubo ka, may lagnat ka, di kumuha ka ng gamot, inumin mo. Naintindihan niyo ba? And then, lagi ko ipinapayo, pag may ubo kayo, uminom kayo ng virgin coconut oil, kasabay noong mga gamot na binibili nyo, Tuceran or whatever, Robitussin or ano ba yon, mga Lagundi. And 2 to 3 days lang, wala na yan, ubo na yan. So mga kapatid, ang sabi dito, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Yun ang sabi sa Bible. Okay? Now, our crisis is, the crisis is not just exhaustion. Ano yung exhaustion? Yung pagod na pagod ka, exhausted ka, pagod na pagod ka. Naranasan mo yung pagod ka na para bang sumalampak ka na lang sa upuan, na wala ka ng lakas, na kahit daliri mo sa paa, hindi mo maigalaw. Naranasan niyo yung ganong pagod? So, yun yung sinasabi dito. That's the crisis. Yung pagod na pagod. But the problem is, our crisis is not too much exhaustion. But the problem is, too much dependence on ourselves. Yung masyado kang umaasa sa magagawa mo. Umaasa kang masyado sa talino mo. Umaasa kang masyado sa magagawa ng mga tao nakapaligid sa iyo at hindi ka umaasa sa magagawa ng Diyos. That's the problem. So we live in a culture that says, believe in yourself. Maniwala ka sa sarili mo. Kaya mo yan. You have what it takes. Trust your strength. Kaya mo yan. Malakas ka. You can do anything. But the Bible says, even the strongest people eventually fall. Okay? Yun ang sinasabi dito ng Bible. Tingnan sa verse 30. Kahit ang mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ibig sabihin dito, kahit na yung mga malalakas, napapagod yan, nauubos ang lakas niyan. Yung talino mo, may hangganan yan. Yung connection mo, may hangganan yan. Kahit connected ka pa kay President Marcos, kahit connected ka pa sa mga senador, may hangganan ang magagawa nila sa buhay mo. Naintindihan niyo ba? Pero ang Diyos, walang limitasyon ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Amen? Ang sabi dito, ang Diyos nakaupo sa kanyang trono, tinitingnan niya, nasa ibabaw siya ng kanyang nilikha, at ang nilikha ay parang malaking bilog, nakaupo siya at nakatingin siya doon, ang tingin niya sa mga tao parang mga langgam, parang mga tipaklong. Ano ibig sabihin nun? God is above His creation. If God is above His creation, then He can do anything in His creation. Naintindihan niyo ba? Hindi pwedeng sabihin ng creation, Lord, you cannot do anything. It is impossible for you to do something. Pwede bang sabihin yon? Ang sabi sa Jeremiah 32 verse 17, ang sabi ni Jeremiah, Oh Lord, you have created the heavens and the earth. Nothing is too difficult for you. Sumagot ang Diyos sa verse 27, sa Jeremiah 32, ang sabi ng Panginoon, I have created the heavens and the earth. Is there anything too difficult for me? Ako lumikha ng lahat. May mahirap ba sa akin? Naintindihan niyo ba? Ang ganda ng sagutan ni Jeremiah sa 32, verse 17, saka sa verse 27. Basahin ninyo. Now, the gift of strength. Ang sabi doon sa verse 31, sa Tagalog, sa wikang Tagalog, sa verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Kung lilipad silang tulad ng mga agila, sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Sa English, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ang ganda dito, no, nung salita dito. Yung wait, ang sabi ng wait dito, ibig sabihin daw niyan, literally implies waiting with great eagerness and expectation. Hindi ito passive waiting na naghihintay ka lang. Di sige, sabi wait, edi maghihintay na lang ako, wala na lang akong gagawin, meditate na lang ako dito hanggang sa may mangyari sa buhay ko. Ganun ba? Hindi.
active waiting. Pag sinabi nating active waiting, gagawin mo kung ano yung sa palagay mo na dapat mong gawin. Naintindihan niyo ba? Halimbawa, nagpe-pray ka sa trabaho. Hindi, kung talagang may magkakatrabaho ko, dito na ako sa bahay, kain tulog lang ako, sigurado may tatawag sa akin, sasabihin, Mr. Floresta, we are hiring you to be the manager of our company. Ganun ba yun? Hindi. Mag-a-apply ako. At Lord, tulungan niyo po ako. Mag-a-apply po ako ng trabaho. Yung mga estudyante, mag-aral kang mabuti. Sabihin mo, Lord, give me wisdom. Gusto ko pong ma-perfect yung exam. Hindi yung, Lord, tulungan niyo nga po ako makapasa. Nako, iyan yung mga prayer na sabihin, Lord, ano ba anak? Hanggang yan lang ba ang kaya mong gawin ko sa buhay mo? Yung maipasa ka lang. Taas-taasan mo naman yung faith mo. Ang prayer mo, Lord, tulungan niyo ba po ako, magre-review po ako. Sana po, makabisado ko lahat ng pag-aaralan ko, bigyan niyo po ako ng photographic memory. Lord, makabisado ko lahat ng babasahin ko, maging parang computer yung isip ko. At Lord, pag nag-exam po ako, perfect ang exam. Di ba? Kapag ang goal mo perfect, pag nag-take ka ng exam, konti lang ang mali mo. So mga kapatid, listen to this, no? Yung renew. The word renew here, they shall renew their strength. Sa Tagalog ng renew, panibago, mananauli. So, renew here literally means to exchange. Okay? To exchange your weakness with the strength of God. Naintindihan niyo ba? So, God takes our weakness and replaces it with His strength. Parang sinasabi mo, Lord, divine exchange po tayo. Sa inyo po yung kahinaan ko, akin na po yung lakas nyo. Naintindihan nyo ba? Kaya, one of my favorite Bible verses of course, in the Bible, sabihin mo iba, lahat daw, paborito ni Pastor. Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in His mighty power. Kabisaduhin nyo yan. Ilang beses ko na napatunayan yan. May mga pagkakataon, hindi ako makatayo, magpipreach ako, hinang-hina ako, pinaalala ni Lord, Ephesians 6:10. Nirecite ko nang nirecite. Alam nyo, after 5 minutes, nakatayo ako, para lang ako nagdahilan. Halimbawa, magpe-pray ako for healing, magde-deliverance ako, parang nanghihina ako. Okay, may Bible study ako, para ako nanghihina. Magpe-preach ako, para ako nanghihina. I-recite ko na naman yan. Be strong in the Lord and in His mighty power. Pero alam nyo, yung sabihin ng be strong in the Lord and His mighty power, you spend more time in His Word. You spend more time in prayer. And then that will make you receive the power that comes from God. Nawaan ninyo? Kaya yung sabi ito, renew, Lord, exchange po tayo. Divine exchange tayo, Lord. Barter, divine barter. Alam niyo barter, palitan. No, sa iyo po yung kahinaan ko, akin na yung lakas nyo. Yun ang ibig sabihin dito. Now, ano yung eagle principle dito? The eagle principle. Di ba binanggit yung agila? Naunawaan ninyo? Ang ibig sabihin dito, the eagles renew their strength through molting. Tinignan ko sa Tagalog yung molting. Ibig sabihin ng molting, yung nagpapalit ng balahibo, naglalagas. So, they shed worn feathers and grow new ones. So, ibig sabihin, itong mga agila, pagka halimbawa, matatanda na, nagpapalit sila ng mga balahibo, nakakalbo. Ngayon, pag nakalbo na yan, unti-unti, lilitaw yung mga bagong balahibo. Pagka lumitaw yung mga bagong balahibo, bagong pakpak yan, lilipad na yan na parang mga batang agila. Another 40 years of life. Ano ibig sabihin dito? Likewise, believers, you shed your discouragement. Alisin mo yung mga discouragement na yan, yung mga weaknesses na yan, yung mga depression na yan, yung mga negative thoughts na yan, yung mga inilagay ng demonyo sa isip mo, sa buhay mo, alisin mo lahat yan. Renew your strength from the Lord. Amen! Palakpakan nga natin ang Panginoon. So, the eagle does not rise because it is strong.
Hindi dahil malakas yung agila. It rises because it rides the wind. Tingnan niyo yung mga ito, simple. Yung mga kite, what's the Tagalog of kite? Saranggola. Yeah? Yung mga saranggola ba, may nakita ba kayo saranggola na gumaganon? Meron? Na, bilisan mo yung palikpik. May mga gumagawa. Nakikita ko yung mga gano'n. Di ba saranggola, lumilipad lang yan eh. It rides through the wind. Ganun pala yung mga agila. Nakaganyan lang sila, pero it rides through the wind. Ganun kagaling yung mga agila. So, ano ibig sabihin yan? The believer does not rise because he is strong. He rises because he rests in the strength of God. Let me say that again. All believers does not rise because they are strong. Yung mga mananampalataya, hindi dahil magagaling tayo, malalakas tayo, mahusay tayo. O tingnan natin si Pastor, gayahin si Pastor, galing ni Pastor, lakas ni Pastor. Hindi. Kung ako tatanungin nyo, mahina ako. Saan ako kumukuha ng lakas? Through the Word of God. Through prayer and fasting. Lord, increase my faith, increase my faith, increase my faith. Kagaya nitong mga nakaraang mga araw, nanaginip ako, nagdi-deliverance naman ako, papalayas ako ng demonyo. Sabi ko, Lord, ano ba ibig niyo sabihin dito? Nangusapan Diyos sa akin, ibabalik ko sa iyo yung ministry of deliverance mo. Kasi magaling ka na. Ano ka, pasalamat ako sa Panginoon, kaya humanda kayo. Iisa-isahin ko kayo. Lalo na yung mga kabataan. Kaya mag-self-deliverance sa mga kabataan para pagka hinarap ko kayo, hindi kayo lilipad. So, Stephen, the believer does not rise because he is strong. He rises because he rests in the strength of God. Naintindihan niyo ba? Do not rest in your own strength. Kasi nauubos yan eh. Mapapagod ka lang eh. Pero kapag ang lakas mo, ang talino mo, ang husay mo, ang galing mo, galing sa Panginoon, mapagod ka man, pero masarap yung pakiramdam. Hindi yung pagod ka at mainit ang ulo mo. Naintindihan niyo ba? Yung iba nag-serve ng serve. Sabihin, ang bihira naman. Wala bang ibang pwede pumalit sa akin? Ako na lang, lagi na lang ako. Pag uwi ng bahay, mainit ang ulo, dabog dito, dabog doon. Sabihin nung kasama sa bahay, saan ba galing? Nag-serve ako kay Lord eh. Di ba, samang patotoo? Dapat, pag uwi mo ng bahay, Lord, pagod po ako, pero ang sarap po ng pagod ko, Lord. Ang sarap sa pakiramdam, na pagod ako sa pagsaserve sa'yo. Ako ganun yung pakiramdam ko, pag linggo ng hapon, nagpipreach ako dito, nagpipray ako sa inyo dito, nagpapalayas ako ng demonyo, nagka-counseling ako. Sa hapon, may mga Bible study pa o kung saan man ako makarating. Pero sa gabi, pagod ako, pero salamat, Lord, salamat po dahil yung pagod ko ay masarap sa pakiramdam yung pagod. Naintindihan niyo ba yun? Hindi yung pagod na pagod ka at mainit ang ulo mo. So mga kapatid, ang sabi dito, they shall soar up high like eagles on its wings. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tingnan niyo yung sequence dito. Soaring up, running, walking. Nakita niyo? Soaring, running, walking. Lilipad sila na kagaya ng agila. Tatakbo, pero hindi mong papagod. Maglalakad, subalit hindi manghihina. So, ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin daw, God gives strength for 3 seasons of life. Ibig sabihin, strength to soar above the problems. May mga pagkakataon na bibigyan ka ng lakas ng Panginoon para yung mga problemang yan, talagang mapagtagumpayan mo, parang si Moses, dadalhin mo yung Israel, tatawid kayo sa Red Sea, mahati ang dagat. Ganun kalaki yun, ganun makapangyarihan daw yun, yung soaring up like wings on its eagles.
Pangalawa, strength to run through challenges. Ibig sabihin, yung halalakaran mo. Sabihin yung, ito yung mga problema, tatakbuhin mo yan. Susuungin mo yung mga problema na yan. God will not take you away from the problem, but He will be with you in running through the problem. Ano naman yung pangatlo? Strength to walk faithfully every day. Yung araw-araw na ginagawa mo na minsan nakaka-boring yung ginagawa mo kasi napaka-ordinaryo nung ginagawa mo, still, God will give you the strength to do those ordinary things in your life. Naintindihan nyo? Yung araw-araw nag-aaral ka, di ba, parang ordinaryo. Nagtatrabaho ka, parang ordinaryo. Pero hindi mo alam, it is God giving you the strength to do those ordinary things in your life. Amen? Amen. Palakpakan niya natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. So, in application, number 1, no? Eagle application. Number 1, exchange your weakness. Stop trying to be strong on your own. Trade your tiredness for God's tireless energy. Yung kapaguran mo, ibigay mo sa Panginoon, exchange kayo ng kapangyarihan ng Diyos, exchange your weakness. Pangalawa, actively wait. Ibig sabihin, maghintay ka sa Panginoon, pero do what God is telling you to do while waiting for God's answer to your prayers. Waiting isn't doing nothing. It's eagerly leaning on God while you wait for the breakthrough. Pangatlo, grasp God's sovereignty. Pag sinabing grasp, hawakan mo. Grasp God's, ano yung sovereignty? Yung nakakapangyaring kapangyarihan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin ng God's sovereignty. Yung nilikha ng Diyos ang mundo, that is God's sovereignty. Knowing God is sovereign over all His creation gives us peace and comfort in life's troubles. Ibig sabihin, may problema ka, lahat naman tayo. May pinagdadaanan ka, lahat naman tayo. Ito ang tao daw ganito. Tatlong klase ng tao when it comes to problems. Isa, kalalabas lang sa problema. Okay. Pangalawa, nasa gitna ng problema. Pangatlo, papasok sa problema. Ang tanong, nasaan ka ngayon? Kalalabas lang, nasa gitna, o papasok? Pastor, pwede bang yung kalalabas lang at hindi na papasok? So, pero sa kabila niyan, kasama mo pa rin ang Diyos. Okay? Now, letter L, look at the stars. Ang sabi ni Isaiah, sabi ng Lord through Isaiah, tumingin kayo sa langit. Itaas nyo naman yung tingin ninyo. Hindi yung tingin puro pababa. Kasi pag tumingin ka puro pababa, puro problema. Pero pag tumingin ka sa langit, makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Lalo na sa gabi, makikita mo yung mga stars. Alam niyo sa gabi, kapag maraming stars, lumabas kayo, tingnan ninyo at magpasalamat kayo sa Panginoon. Dahil sabihin mo, Lord, quintillion of stars, you know each star by name. Kung yung mga stars kilala mo, mas kilala mo ako. Naintindihan niyo ba? Amen? Palapakin nga natin ang Panginoon. Letter E, enjoy the journey with the Lord as your source of strength. Alam niyo, masarap mabuhay, tama ba? Enjoy life. Do not endure life. Enjoy life with the Lord. Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is your strength. Psalm 37 verse 4, delight yourselves in the Lord and He will give you the desires of your heart. Naintindihan niyo ba? Magpakasaya ka sa Panginoon. Maglingkod ka sa Lord. Mag-enjoy ka. Yung mga TGIS na yan, enjoy nyo yan. Lalo na yung mga kabataan. Hindi habang panahon na kabataan kayo. Enjoy your youth. Dahil darating ang panahon, tingnan nyo itong mga YA na to, tingnan nyo kami. Kami mga medyo, medyo malapit na. Malapit ang yumaman. Pag tumitingin kami sa mga kabataan, ako tinitingnan yung mga kabataan, nagsisigla, mga walang nararamdamang sakit, parang nakakainggit.
Kaya yung mga kabataan, enjoy your youth. Enjoy the Lord in your youth. Ha? Mag-enjoy kayo sa paglilingkod sa Diyos. Magkasayahan kayo sa paglilingkod sa Diyos. At tayo naman, kahit hindi ka youth, let us enjoy the grace of the Lord. As we grow older, let us enjoy the presence, the strength that comes from God. Mas kailangan natin ito. Let us exchange our weakness with the power of God. Okay? So, ang tanong, are you soaring up? Are you running? Or are you walking? So, whether you are soaring, running, or walking, God is giving you the exact strength. So, sa verse 22, He sits enthroned above the earth. Ito ang ganda nito eh. He sits enthroned above the earth. Yung ba, ako na-amaze ako dito eh. Ang Diyos nakaupo ng nakatingin sa sa mundo. Na-imagine niyo yun? Ito yung mundo. Mag-imagine ka na isang bilog sa harap mo, and then, nakatingin kang ganyan. Parang ganito. Ito yung mundo, nakatingin kang ganyan. Ano ibig sabihin nun? Ako lakas ng impact sa akin yan eh. So, ibig sabihin, whatever is happening around us, troubles, trials, temptations, tribulations, God still sits on His throne above all His creation. Ano man ang mangyari, ano mang problema, pagsubok o mga paghihirap ang nangyari, mga kaguluhan, ang Diyos ang siyang may control sa kanyang creation. He sits above His creation. God is still sitting on His throne, which means He is in complete control of your life and the things around you. He is in full control of everything in your life and the world around us. In conclusion, ang sabi sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, basahin ng mga lalaki, "For you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sakes He became poor, so that you, through His poverty, might become rich." Yung mga babae, pakibasa yung Tagalog. Hindi kaya sa iyo ang naglaloob ng ating Panginoong Kristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging. So, ano ibig sabihin yan? Dahil sa biyaya ng Panginoong Jesus, na yung kanyang kayamanan doon sa langit, ang sabi diyan, hinayaan niya na siya ay maging mahirap. Ano ibig sabihin nun? Namatay siya sa krus. At yan ay biyaya ng Diyos sa atin. Yung pagkamatay ni Kristo sa krus, yun ang nabigay sa atin ng kayamanang espiritual. Subalit hindi lang naman kayamanang espiritual, kasi yung konteksto ng 2 Korinto, Kapitulo 8, itong konteksto nito about financial prosperity. So, ibig sabihin, yung 2 Corinthians chapter 8, verse 9, na ang Panginoon na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha. Ibig sabihin, nagkaroon ng divine exchange, yung si Jesus namatay sa krus, nagkaroon ng divine exchange. Yung kayamanan ng Diyos, ibinigay niya sa atin upang yung ating paghihirap ay maibsan. Yung ating paghihirap na espiritual at yung ating paghihirap na pinansyal ay matugunan ng Panginoon. So mga kapatid, let us be grateful and thankful sa Panginoon Jesus dahil siya ang dahilan kung bakit tayo ay mayaman sa espiritual at sa material at sa pinansyal. Exchange your weakness with the strength that comes from the Lord. Let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob mo sa amin. Oh, we pray, O Lord God, that like an eagle on its wings, help us, O God, to soar up high, to ride with the wind, and experience the strength
that comes from you. Kung sino man sa amin dito nangihina because of discouragement and depression, because of trials, troubles, temptations, tribulations, Lord, palakasin po ninyo. Huwag niyo pong hayaan na sila'y manatili sa mga ganyang mga defeating, self-defeating, self-destructive thoughts. But instead, give them positive thoughts, Lord God, godly thoughts, in the name of Jesus Christ. Ipaunawa niyo po itong mensaheng ito, palakasin yung mga pananampalataya. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, ito ba ang dalangin? Amen, amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Praise God, praise God.